Sa isang liblib na baryo sa Kabisayaan, binalot ng takot ang isang pamilya. Ang kanilang anak na si Kai, 7 taong gulang, biglang nanghina ng walang dahilan. Wala siyang lagnat, walang sugat, ngunit unti-unting nauupos ang kanyang hininga, parang may humihigop ng lakas mula sa kanyang laman. Habang nagkukumpol ang pamilya sa loob ng kubo, halos pabulong ang usapan ng mag-asawa. Nilo, bakit ganito ang anak natin? Sabi sa health center, wala raw makita. Paano kung hindi pangkaraniwang sakit ito? Huwag kang magsilita ng ganyan. May lunas ito. Narinig ko kanina. Sa kabilang baryo, may isang albularyo. Kahit anong karamdaman daw, kaya niyang pagalingin. Kahit sino pa siya, tawagin natin. Kahit magkano, basta mailigtas lang si Kaiden natin. Sa desperasyon, madaling kumapit sa sino mang nag-aalok ng pag-asa. Ngunit minsan, ang lunas ay siyaring lason. At habang sinasabi nila iyon, narinig nila ang alingaw-ngaw ng mga yapak sa kalsada. Tumahol ang mga aso sa paligid. At kasabay ng bawat hakbang, lumalakas ang hangin at tila may kasamang kilabot. At sa gabing iyon, dumating siya. Lumapit sa kanilang kubo ang isang lalaking may bitbit na bayong na puno ng mga dahon, langis at mga bote na tubig na parang banal. Sa unang tingin, mukha siyang karaniwang albularyo. Nakabarong na kupas, may sombrerong animoy naglakbay ng malayo at may mga matang tila lagi nakangiti. Ngunit habang pinagmamasdan, may kakaiba sa kanyang anyo. Ang kanyang balat ay tila masyadong makinis para sa edad at ang kanyang titig ay masyadong matatalim. Magandang gabi po. Ako si Mang Kanoy. Narinig ko ang inyong pangangailangan. Sino ang may karamdaman? Ang anak ko po si Kai. Ilang araw nang nanghihina. Pero sabi ng health center, wala raw makita. Wala na kaming ibang malalapitan. Huwag kayong mag-alala. May mga sakit na hindi kayang makita ng siyensya, pero kayang lapatan ng sinaunang kaalaman. Ipakita niyo sa akin ang bata. Lumapit siya sa papag kung saan nakahiga ang bata. Hinaplos niya ang noo nito, saka isinandal ang palad sa dibdib. Habang ginagawa niya iyon, napansin ng tatay ang malamig na simoy ng hangin na biglang dumaan sa loob ng kubo, kahit sarado ang mga bintana. Madali lang ito. May masasamang espiritu lamang na nakakapit sa katawan ng inyong anak. Kakailanganin ko ang ilang dasal, ilang dahon, at kaunting sakripisyo mula sa inyo. Kapag naisagawa ko na ang ritual, gagaan agad ang kanyang pakiramdam. Napatingin ang mag-asawa sa isa't isa. Pag-asa ang nakikita nila sa mga mata ni Mang Kanoy. Ngunit sa gilid ng kanyang ngiti, may aninong hindi niya namamalayan. Isang lihim na naghihintay ng tamang oras para lumantad. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagsimula ang ritual. Sa gitna ng kubo, inilatag ni Mang Kanoy ang mga dahon, langis at isang maliit na palanggana ng tubig. Pinaupo niya ang bata sa papag at pinaupo rin ang mag-asawa sa kanyang tabi. Walang gagambala.
Huwag kayong lilingon kahit may marinig kayo sa labas. Ang espiritu ay madalas magtangkang magparamdam. Ngunit kailangan nating manatiling nakatuon. Habang sinasabi niya iyon, narinig ng pamilya ang pagaspas ng hangin mula sa labas. Tila may kumakaluskos sa bubong ng kubo. Nawari bang may mabigat na nilalang na naglalakad sa pawid? Ngunit gaya ng bili ng albularyo, wala ni isa ang kumibo. Sa ngalan ng mga ninuno, sa ngalan ng mga anito, lumayas ka! Lumayas ka! Dinampihan niya ng langis ang noo ng bata. Ang batang si Kai na halos hindi makabangon nitong mga nakarang araw, biglang napadilat at sa unang pagkakataon nakapagsalita. Nay, ang lamig! Ang lamig ng kamay niya! Napatingin ang ina, halos mapaiyak. Ngunit tinapik siya ng albularyo na huwag magsalita. Patuloy ang kanyang orasyon at sa bawat salita ay tila lumalakas ang ihip ng hangin. Parang may kausap na hindi nakikita. Sa pagtatapos ng ritual, biglang bumigat ang hininga ng bata at pagkatapos gumaan. Para bang nabunutan ng tinik. Nakahinga ng maluwag ang buong pamilya. Salamat po, Mang Kanoy. Salamat po. Ngunit habang abala ang lahat sa pasasalamat, may isang bagay na hindi nila napansin. Sa mukha ng albularyo, may bahagyang ngiti na hindi pangkaraniwan. Parang siya rin ay lumakas. Parang may naidagdag na sigla sa kanyang katawan. Samantala, dahil sa mungkahi ng albularyo na kailangan niyang bantayan si Kai buong gabi, nagsabi ito na doon na lamang siya matutulog para sigurado daw ang kaligtasan ng bata. Dahil sa kagustuhan ng gumaling ang kanilang anak, pumayag ang mag-asawa. Nang gabing iyon, matapos ang ritual, mahimbing nang natutulog si Kai. Tahimik ang paligid ng kubo. Tanging hampas ng hangin sa pawid ang maririnig. Ngunit may isang saksi sa dilim. Ang nakatatandang kapatid ng bata, si Raul. Hindi siya makatulog. May kung anong kaba ang bumabagabag sa kanya mula nang dumating ang albularyo. Dahan-dahan niyang sinilip mula sa siwang ng dingding ang bisita nilang natutulog dapat sa banig. At doon niya nakita ang hindi inaasahan. Si Mang Kanoy ay nakaupo, nakapikit, ngunit hindi natutulog. Sa kanyang kamay, hawak niya ang malit na botelyang may laman na tila dugo. Binuksan niya iyon at dahan-dahang ibinuhos sa lupa sa ilalim ng papag kung saan nakahiga si Kai. Ang dugo ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara at habang tumadaloy ito, maririnig ang tila pag-ungol ng kung anong nilalang na hindi nakikita. Ano yun? Ba't may dugo? Napakagat siya ng labi. Pilit pinipigil ang hininga at habang pinagmamasdan, nakita niya ang albularyo na dahan-dahang inilapit ang kanyang bibig sa kanyang kapatid. Hindi para bumulong ng dasal, kundi para higupin ang mainit na hangin mula sa dibdib nito. Si Kai, kahit tulog, biglang umuwol na parang nahihirapan. Ang kanyang dibdib ay bumababa at bumababa habang ang albularyo tila'y lalo pang lumalakas.
Unti-unting nagiging mas tuwid at mas buhay ang anyo. Aswang? Aswang siya! At sa gabing iyon, nagsimula ng mabunyag ang tunay na anyo ni Mang Kanoy. Ngunit wala pang nakakaalam maliban sa isang batang nakasilip sa dilim, nanginginig sa takot at alam niyang walang maniniwala sa kanya. Kinabukasan, sa halip na tuluyang gumaling, biglang bumigat muli ang katawan ni Kai. Ang kanyang balat ay namumutla at ang hiningay parang may bumabara sa dibdib. Ang dating pag-asa ng pamilya ay unti-unting napapalitan ng mas malalim na takot. Bakit ganito? Kagabi parang gumaan siya. Pero ngayon, mas lalo siyang nangihina. Mang Kanoy, ano pong nangyayari? Hindi ba't sabi ninyo ligtas na siya? Hindi pa tapos ang sumpa na nakakapit sa kanya. Mabigat ang espiritong bumapalot. Kailangan pa ng isa pang ritual. Mas malakas, mas malalim, pero mangangailangan ito ng dagdag na alay at mas malaking kabayaran. Habang sinasabi niya iyon, napansin ng pamilya na tila masigla si Mang Kanoy sa kabila ng sinasabing hirap ng bata. Ang kanyang mga matay kumikislap at ang kanyang tinig ay mas buo at malakas. Gagawin namin ang lahat, kahit magkano, kahit ano. Basta mailigtas ang anak ko. Sa desperasyon, wala nang iniisip ang pamilya kundi kaligtasan ng bata. Ngunit sa bawat paglapit nila sa albularyo, mas lalo silang nadadapa sa bitag ng isang halimaw na gutom sa kanilang takot. Sa labas ng kubo, tahimik na nakikinig si Raul. Ang mga salitang narinig niya kagabi ay tumatama sa kanyang isipan at sa sandaling iyon, napatunayan niyang totoo ang kanyang nakita. Ang kanilang pinaka-aasahang tagapagligtas ay siya ring unti-unting pumapatay sa kanyang kapatid. Lumipas ang ilang araw, ngunit sa halip na gumaling, lalo pang lumuha ang kalagayan ni Kai. Ang kanyang katawan ay tila unti-unting natutuyo, parang kandilang nauupos. Sa bawat ritual ni Mang Kanoy, sandali lamang gumagaan, ngunit kinabukasan ay mas lalong humihina ang bata. Doon na pumasok ang matandang kapitbahay, si Tata Rosa, isang lolo na kilala sa baryo sa kanyang kaalaman sa mga lumang kwento. Nakikita ko ang nangyayari, Apo. Hindi iyan karaniwang karamdaman at ang taong tinatawag ninyo, hindi yan tunay na manggagamot. Baka aswang yan. Aswang? Huwag naman, Tata Rosa. Sila nga nagbibigay ng pag-asa sa amin. Kung hindi siya, sino pang malalapitan namin? Wala na kaming ibang paraan. Ngunit si Raul, natahimik lang sa isang tabi, biglang napatingin sa matanda. Ang kanyang mga matay nagpatunay. Totoo ang hinala ni Tata Rosa. Ngunit hindi niya magawa magsalita. Paano siya paniniwalaan? Isang bata lamang, laban sa isang albularyong kinatatakutan at iginagalang. Mag-iingat kayo. Hindi lahat ng umingiti ay may dalang ginhawa. Insan, sila pa ang dahilan ng pagdurusa. Ngunit ang kanyang mga salitay, mabilis na itinaboy ng pamilya. Dala ng desperasyon. Hindi nila alam, iyon ang huling babalang maririnig nila
bago tuluyang magbukas ang pinto ng kasamaan sa kanilang tahanan. Gabi, tahimik ang buong baryo. Tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng hangin sa mga dahon ng saging ang maririnig. Ngunit sa loob ng kubo, hindi mapakil si Raul. Ang mga salitang binitawan ni Tata Rosa ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Hindi siya nakatiis na makitang bumangon si Mang Kanoy upang muling lumapit sa papag ng kanyang kapatid. Dahan-dahan siyang sumunod, nagkubli sa dilim ng dingding. Huminga siya ng mababaw. Pilit itinatago ang sariling presensya. Sa lamlam ng gasera, nakita niya ang albularyo. Hindi nakangiti. Ang kanyang mukha'y seryoso at ang mga mata'y kumikislap na parang mata ng hayop sa dilim. Inilapit niya ang kanyang palad sa dibdib ng bata at saka yumuko. Hindi dasal ang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, maririnig ang mahinang ungol. Isang anyo ng gutom na hayop na dumidila ng dugo. At sa sumunod na sandali, sinimulan niyang higupin ang mainit na hininga ng bata. Dahan-dahan, parang sinisip-sip ang kaluluwa nito. Inay, ang bigat! Ang bigat ng dibdib ko! Napasinghap si Raul. Ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Kitang-kita niya ang unti-unting pamumutla ng kanyang kapatid, habang ang katawan ni Mang Kanoy ay tila lalo pang nabubuhay. Ang kanyang balat ay kumikintab at ang kanyang anyo'y biglang bumata. Diyos ko, aswang siya. Sa takot at panginginig, umatras si Raul mula sa siwang ng dingding. Ang kanyang mga mata'y puno ng luha. Ngunit ang kanyang dibdib ay naglalagablab sa katotohanan siya lamang ang nakasaksi sa tunay na mukha ni Mang Kanoy. Isang halimaw na nagpapanggap na tagapagligtas. At sa gabing iyon, nagpasya si Raul. Kailangan malaman ng lahat ang kanyang nakita, kahit hindi siya paniwalaan. Kinabukasan, habang naghahanda ng agahan ng kanilang ina, hindi na napigilan ni Raul ang kanyang sarili. Nanginginig ang boses. Nagsalita siya tungkol sa nakita kagabi. Ngunit sa halip na paniwalaan, bumulaga sa kanya ang matinding pagtutol. Inay, itay, nakita ko po kagabi. Si Mang Kanoy, hindi siya nagdadasal. Nihigop niya ang hininga ni Kay. Aswang siya. Raul, huwag ka magsalita ng ganyan. Sila nga pag-asa natin. Bata ka pa, hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Kung hindi dahil kay Mang Kanoy, baka matagal nang wala ang kapatid mo. Huwag mo sirain ang tiwala ng lahat dahil lang sa takot mo. Tumugulo ang luha ni Raul. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipilit ang katotohanan. Ngunit sa kanyang edad, ang kanyang salita'y tila bulong lamang laban sa pader ng desperasyon ng kanyang mga magulang. Samantala, habang nag-uusap sila, dumating si Mang Kanoy. Masigla ang kanyang anyo. Tila mas malakas kaysa dati. Sa kanyang mga mata, may ningning na hindi karaniwang taglay ng isang pagod na manggagamot. Kamusta ang bata? Handang-handa na ako para sa mas malalim na ritual. Ngunit kakailanganin natin ang dagdag na alay. Malakas ang sumpang kumakapit sa kanya. Napayuko ang mag-asawa.
At sa kanilang mga matay, nakikita ang paghahalo ng takot at pag-asa. Si Raul, sa kabilang banda, ay nanlumo. Wala na siyang magawa kundi ang manahimik habang nakikita ang halimaw na lalo pang nakakakuha ng tiwala sa kanilang pamilya. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lalong humihigpit ang pagkakagapos ng pamilya sa bitag ng aswang na nagtatago sa anyo ng isang albularyo. Kinagabihan, muling nagsagawa ng ritual si Mang Kanoy. Ang pamilya, bagaman pagod at nag-aalala, ay buong tiwalang nakapalibot sa kanya. Ngunit sa labas ng kubo, may ilang matang nagmamasid. Si Tata Rosa at 2 kapitbahay na matagal nang nagdududa sa albularyo. Bitbit nila ang bawang, asin at matalim na bolo. Handa silang kumilos sakali magpakita ng kakaiba ang tinatawag na albularyo. Sa loob, pinikit ni Mang Kanoy ang kanyang mga mata at nagsimula ng pagdarasal. Ngunit sa bawat salitang binibigkas niya, lumalakas ang ihip ng hangin sa loob ng kubo at ang lamparay halos mamatay sa pag-uga ng apoy. Ito na. Ito nang nakita ko kagabi. Unti-unting yumuko si Mang Kanoy sa dibdib ng bata. Sa pagkakataong ito, hindi na niya tinakpan ng dasal ang kanyang ginagawa. Ang kanyang mga labi dumampi sa labi ni Kai at kitang-kita kung paanong hinihigop niya ang hininga ng bata habang ang kanyang mga matay nagdilim at ang kanyang ngiti naglabas ng mahahabang pangil. Diyos ko, ano to? Sa mismong sandaling iyon, biglang pumasok sina Tata Rosa at ang 2 kapitbahay. Itinapon nila ang bawang at asin sa katawan ni Mang Kanoy. Isang nakabibing sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig at ang kanyang balat ay nagsimulang mamula, parang sinusunog ng apoy. Aswang ka, ilantad mo ang tunay mong anyo. At doon, nagbago ang kanyang mukha. Ang dating maamong anyoy napalitan ng balat na kulubot at mata na nagliliyab sa gutom. Ang kanyang katawan ay nagdilim at ang kanyang tinig ay naging alulong ng hayop. Mga hangal, ang anak ninyo ay akin na. Hindi ninyo ko mapipigilan. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kaguluhan. Ang pamilya nanginginig sa takot. Ang mga kapitbahay nakataas ang bolo. At si Raul, bagamat nanginginig, ay nakadama ng lakas sa kanyang dibdib. Sapagkat sa wakas, lumantad na ang katotohanan na kanina pa niya isinisigaw. Sumabog ang kaguluhan sa loob ng kubo. Ang lamparay tumilapon sa sahig at ang anino ni Mang Kanoy ay lumaki, kumapal sa dingding. Parang aninong may sariling buhay. Ang kanyang mga pangil ay nanggagalit at ang kanyang mga kukoy humaba na tila mga kuko ng buwitre. Humakbang siya papalapit sa bata. Ngunit hinarang siya ng tatay. Hawak ang bolo. Sa labas, maririnig ang mga kapitbahay na nagsisigawan. Nagsisipasok upang tumulong. Walang makakapigil sa akin. Ang dugo ng inyong anak ay akin. Hindi ka makakakuha ng kahit kanino sa pamilya ko. Sa isang iglap, sumalakay si Mang Kanoy. Mabilis, parang hayop na gutom. Naitutok ng tatay ang bolo. Ngunit sa lakas ng aswang,
ay nahulog ito sa sahig. Napasigaw ang nanay, sabay yakap sa kanyang anak. Agad na sumugod si Tata Rosa at itinapon ang dakot ng asin sa katawan ng aswang. Nagliyab ang balat nito. Naglabas ng nakabibinging alulong at umatras sandali. "Mga kapitbahay, huwag kayong matakot. Sugurin natin siya habang mahina pa." Isa-isa nang pumasok ang mga kalalakihan ng baryo. Bitbit ang kanilang bolo at sibat. Ang kubo'y napuno ng ingay ng tapakan at sigawan. Ang aswang, bagamat sugatan, ay lumalaban ng buong lakas. Naglalamas ng apoy mula sa kanyang mga balat at nagtatapon ng malamig na hangin at tila humihigop ng lakas ng bawat tao. Sa gitna ng kaguluhan, si Raul ang nakakita ng bolo sa sahig. Kinuha niya ito. Nanginginig ngunit determinado. Habang abala ang mga matatanda sa pakikipaglaban, dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ng aswang. Para sa aking kapatid at para sa pamilya namin. Sa isang iglap, itinarak niya ang bolo sa likuran ng halimaw. Isang nakabibinging hiyaw ang sumabog at ang katawan ni Mang Kanoy ay lumiyab na para naglalaho sa apoy ng sarili niyang kasamaan. Ang kubo'y napuno ng usok at alingaw ng kanyang sigaw hanggang sa unti-unti itong tumigil at sa sahig naiwan lamang ang abo at ang matamis na amoy ng dugo. Patunay na ang kanilang kinilalang tagapagligtas ay isa palang halimaw. Matapos ang sigaw at usok, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang abo ni Mang Kanoy ay nagkalat sa sahig at ang hangin ay biglang gumaan. Wala na ang bigat at kilabot na kanina'y dumadagok sa dibdib ng lahat. Si Kai, na kanina'y halos wala ng hininga, dahan-dahan bumangon mula sa papag. Ang kanyang mga matay muling nagliwanag at ang kulay ng kanyang balat ay unti-unting bumalik. Ang nanay niya, agad siyang niyakap. Halos hindi makapaniwala na buhay pa ang anak. Salamat. Salamat, Panginoon, buhay pa ang anak ko. Kai, anak, pasensya na. Pinabayaan ka naming mapahamak. Si Raul, na nakatayo pa rin, hawak ang dugoong bolo, ay nilapitan ng kanyang ama. Niyakap siya nito ng maigpit at sa unang pagkakataon, nakita nila ang tapang ng isang batang matagal na nilang hindi pinapakinggan. "Patawad, Raul. Dapat naniwala kami sa iyo." Sa labas ng kubo, nagtipon ang buong baryo. Ang mga kapitbahay na tumulong ay nag-usal ng panalangin habang si Tata Rosa ay tahimik na tumingin sa abo. "Hindi lahat ng umingiti ay kaibigan. Huwag ninyong kalilimutan ang aral ng gabing ito." Sa pagkakaisa ng baryo, nalampasan nila ang kasamaan. Ngunit ang sugat na iniwan ng karasang ito'y mananatili bilang babala. Nasa gitna ng takot at desperasyon, huwag basta kumapit sa sino mang nag-aalok ng lunas. Dahil minsan, sila mismo ang tunay na salot. Lumipas ang mga araw at muling bumalik sa normal ang buhay ng pamilya. Si Kai ay muling nakapaglaro sa bakuran at si Raul, sa kabila ng kanyang murang edad, itinuturing na bayani ng baryo. Ngunit sa kanilang mga alaala, mananatiling sariwa ang takot na dala ng isang taong pinili nilang pagkatiwalaan. Ang nangyari ay nagsilbing paalala. Hindi lahat na nag-aalok ng tulong ay tunay na tagapagligtas.
May ilan na ang tanging nais ay pakinabangan ang iyong kahinaan. At kapag pinairal ang desperasyon, maaaring mapahamak ang buong pamilya. Sa bawat baryo, sa bawat sulok ng bayan, laging may kwento ng mga nilalang na nagkukubli sa anyo ng tao. Ngunit higit pa sa aswang na nagtatago sa dilim, mas nakakatakot ang kasinungalingang nakabalot sa ngiti at pangakong inaakala nating sagot sa ating dasal. Kaya't tandaan, sa gitna ng takot at pangamba, huwag hayaang mabulag ng panandali ang pag-asa. Dahil minsan, ang lunas na walang patunay ay siya ring kamatayan na tahimik na nakangiti sa iyong pintuan. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kumakalas ko sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mahuli ang lahat.